tayong tatlong TOS, if I'm not mistaken. So, una is recall the general principles of photography, types of flash photography and properties, nature and characteristics of light. So, yung mga klase ng tanong na kukunin sa ganitong TOS or sa ganitong mga topic is under ng remembering and understanding. So, when it comes to remembering and understanding, yan yung mga easy questions na sana, hindi na tayo nagkakamali. Because that is under remembering and understanding lang. Okay? So, introduction to photography. When we say photography, it is the fundamental principle of photography that involves the capture of light on either a photographic emulsion or an electronic sensor. So when it comes to photography, meron tayong dalawang classes. So we have the analog and we have the digital. Same din sa lie detection kung maaalala ninyo. Sa lie detection natin, meron din tayong analog and we also do have the digital, okay, the computerized polygraph system. So photography in general, okay, it is an art or science which deals with the reproduction of image through the action of light upon sensitized materials with the aid of camera and its accessories and the chemical processes involved therein. Basically, sinabi na din niya dyan or in-enumerate niya na yung essential elements ng photography. So what are those? So we have light, we have the sensitized materials, you have your camera and its accessories, and you also have the chemical processes involved when it comes to photography. This is photography in general. Okay, so yan yung pinaka-essence ng photography natin. Now, when it comes to photography, pag sinabi nating etymology, so photography is derived from Greek word, take note, Greek word phos, which means light, and graphon, which means writing or graphia, to draw. When it comes to photography, ang ginagamit natin to record the image of the subject is the light. So, saan siya nasa-receive or saan siya nagre-react? So, saan siya tumatama? Doon sa ating sensitized material. So, dun sa sensitized material natin, pag tinamaan siya ng light coming from our subject, does the image visible with our naked eye? Visible ba siya agad? Okay, so hindi pa siya visible, tama? Kasi kailangan pa niya mag-undergo ng development process. Okay? So, latent image pa lang siya. So, ano naman yung tinatawag natin na forensic science? So, kanina, nakatatlong subject na kayo under the forensic. So, pag sinabi natin forensic, it is always pertains to the scientific methods or application of a specific technique in the aid of investigation. Pag si forensic, kinabit na natin yan to other words, meaning to say, yung pinaka-essence ng word na yon is nagkakaroon na siya ng connection in court or evidence presentation or court presentation. Pag kinabit natin yung word forensic to any third, for example, forensic photography. So, yung photography, pag nalagyan na siya ng forensic, meaning to say, it is already in connection with court presentation or administration of justice. And then forensic chemistry and toxicology. So, pag chemistry and toxicology lang, that is general. So, pwedeng ginagamit siya sa mga laboratory, sa medicines, research na medicines or drugs. But when it comes to forensic chemistry and toxicology, ito na yung application ng chemistry and toxicology in relation to the investigation of crime or administration of justice. Okay? So, forensic comes from Latin word forum which mean marketplace. Bakit marketplace? Kasi pinag-uusapan or meron discussion. And when something is presented in court, it is open for public discussion or pinag-uusapan. Okay? So, that is the word forensic. Next, we have forensic photography. So, pag sinabi natin forensic photography, it is documenting a crime scene and evidence for, take note, and on purpose, laboratory examination and analysis for the purpose of court trial. Pag forensic photography, court trial yung purpose natin.
Pero, pag sinabi natin na police photography, okay, so this one is more general compared to forensic photography. Si police photography kasi, application siya ng principles ng photography in relation to police work and in the administration of justice. Okay? So, for example, merong checkpoint and during the checkpoint, nagkaroon ng documentation. So, nag-document sila, they are taking photos. So, that is police photography. Pero, kapag ang pinag-uusapan is for the purpose for photography or documenting a crime scene and evidence for the purpose of laboratory examination and presentation sa court trial, that is forensic photography. Okay? So, mas general po si police photography. Okay? Next, photograph. So, pag sinabi natin photograph, it is a mechanical and chemical result of photography. Right? Ulitin ko, it is the mechanical and chemical result of photography. Bakit siya tinawag na mechanical? Because we are using machine, which is the camera. Tama ba? Bakit naman siya magiging chemical result? So, magiging chemical result naman siya because without the chemical process, hindi natin makikita or hindi natin makikita yung pinaka-product ng photographs natin or yung mismong photograph without the chemical process. Okay, so, kaya siya tinawag na mechanical and chemical result of photography. The photography, take note, ito yung process. Okay? So, siya yung process. Pag sinabi namang photograph, that is the result. Later natin, photograph is the result. Photography is the process. For elements of photography, so nabanggit na yan kanina sa definition of photography, you have the light, camera and its accessories, sensitized materials, and of course, we have the chemical process. So, principles ng photography, meron tayong shock. So, alam niyo na to. So, una-una, photograph is the mechanical and chemical result of photography. Ulitin natin, bakit mechanical? Because it uses a machine which is called the camera. Bakit chemical? Kasi nag-undergo ng chemical process. Okay? Second, to produce a photograph, the light is needed aside from sensitized material. Okay? Alam natin yung four essential elements. Lahat yun importante. Pag may nagkulang na isa, hindi mag-work yung photography natin. Okay? Hindi tayo makakapag-record ng kahit na anong image without kahit isa doon sa ating elements. So, all of it are important. Third, lights reflected or radiated by a subject must reach the sensitized materials while all other lights must be excluded. So, kung mapapansin ninyo, nilalagay natin yung film sa loob ng camera para ma-protektahan yung camera or sorry, yung film sa any other lights. So, once na yung film ninyo is naka-ready na siya for loading, tinamaan niyo ng light. Pag tinamaan niyo ng kahit na anong light, sira na yung film ninyo. Hindi niyo na yun magagamit for photography. Kaya nga, to protect yung film natin na hindi siya tamaan ng any other lights, kailangan siyang ilagay sa loob ng camera. Because when it comes to photography, kung ano lang yung light na tumama sa subject at pumasok sa lente ng camera, yun lang yung masasave doon sa ating sensitized material. And yun lang yung mapoproduce natin as photographs. Okay? So that is the third principle. Pang-apat, the exclusion of all unwanted and unnecessary lights is achieved by placing the sensitized material inside the camera. Actually, kadugtong siya kanina nung principle number 3. Sabi nga natin, yung mga light or yung light na galing dun sa subject natin, yun lang yung importante. And we can assure na yun lang yung mapupunta or masasave dun sa sensitized material natin kapag nilagay natin siya sa loob ng camera. Okay? Principle number 5. The amount of light on the sensitized material after exposure is not immediately visible to the eyes.
So, basic yan. Alam naman natin na the moment na nakapag-take tayo ng photograph, hindi agad yan visible sa naked eye natin. But this one works with the analog ha. Sa panahon kasi ngayon, when we use digital cameras, syempre, once na nag-take tayo ng shot, nakikita na natin siya agad if it is digital. But if it is analog, the answer is no. Okay? So, how do we make the image visible? Kung hindi pa siya visible immediately, kailangan niyang mag-undergo ng development process. Okay, so to make the formed image visible, it must undergo the development process. So the development process has three stages. You have your development, stop cut, and fixation. Okay, so yun yung chemical process natin. Number 7, the visual effect that results from the chemical processing is dependent on the quantity and quality of the exposing light. So therefore, when we use the analog camera, yung niloload or nilalagyan ng film, yung quality ng image na yun ay nakadepende dun sa amount ng light na tumama dun sa subject natin. If we give too much light or sobrang nabuksan natin yung lente ng camera natin at sobrang light yung pumasok, ano ang ibibigay niya na kulay? So it will give us opaque or black shade. Okay? So ang tawag dito is overexpose. Ulitin ko, if it is more light, it will give you a black shade and that is overexposed. Kapag ka naman kinulang yung light na binigay mo or pumasok doon sa lente ng camera, that is underexposure at ang magiging kulay naman nun is transparent or white shade. And lastly, for us to get the complete image, since black and white pa ang panahon na to, so a shade of gray is a complete image. So, pag yung lumabas na sa na-develop mo na film is shade of gray, ibig sabihin, you get the right exposure. Pag white or transparent, underexposure. Kapag ka naman black, that is overexposed. Those are the principles of photography pagdating sa analog photography. Okay? Pero itong principle na to, hindi na siya mag-work kapag ang pinag-uusapan na natin is digital photography. Okay? Next, importance of forensic photography in law enforcement field. So pag sinabi nating importance, these are the things that really help o yung tulong ni forensic photography when it comes to law enforcement field. Number 1, reveals missed evidence. So there will be time, ang pinaka-purpose talaga ng photography when it comes to a crime scene is to preserve the evidence. Kasi wala namang photographic memory si investigator. So, ibig sabihin, with the use of photographs, lahat ng mga small details na hindi napansin during the investigation, pwede siyang ma-save using the photographs. And doon na lang makikita yung mga na-miss na image or na-miss na details, small details doon sa mismong photograph. Pangalawa, permanent record for court. So, as a general rule, take note. Take note, maraming nagkakamali dito. As a general rule, in forensic photography, take many photographs of the crime and select the best. Ulitin ko. General rule in forensic photography, take many photographs of the crime scene and select the best. Iba yung yung isa kasi is, ang sinasabi nila is, mag-take mo na ng photographs before i-move, i-alter yung crime scene. So that is not the general rule when it comes to forensic photography. Alam ko, rule siya when it comes to investigation, but not in photography. So pag photography, ulitin ko, take many photographs at all angles sa kahit anong angulo, iba't ibang angulo, kailangan yung kumuha ng photos for us to check the dimension, the real dimension of the crime scene, of the evidence, yung victim natin. So, at all angle, kailangan makuhanan. And then, kapag mag-represent na kayo sa court, so of course, you have to select the best. Hindi naman porket sinabing take many photographs, you have to present it all in court. Tandaan, take many photographs and you have to select the best na i-present sa court. Okay?
Number 3, memory aid for investigators. So, kung tayo nga, 'di ba, may mga feelings and emotions na lumalabas kapagka nakakita tayo ng picture. So, gano'n din po sa investigator. Sa dinami na ng case na hinawakan niyan, 'pag nakita niya yung picture, okey, eto yung, case na ganito, ganyan, ganyan. So, memory aid for investigators and crime-solving tool. So, those are the importance of forensic photography in enforcement or law enforcement field. So, basic importance, refresh the memory, preserve time and event, save money. Specific application, identification photographs, then crime scene photography and court presentation. Next, so types of photographer in law enforcement, kilala nyo na yan. Meron lang naman tayong tatlo. So we have wait lang. So we have the lab technician. So he is also known as the darkroom expert. So they are all responsible for all film development, both black and white. So si lab technician, of course, nandun siya sa loob ng laboratory. So siya yung may trabaho na mag-print ng mga nakuhanan na images from the crime scene. Then we also have the crime scene specialist. So siya naman, ang mission niya is to photograph or to capture or to cover all crime scenes and then photograph lahat ng mga evidence and all, yung packing, yung marking, yung dusting, yung lifting. So lahat ng yon is trabaho niya. And then, yung mismong film or yung kung ano man yung ginamit niya, hindi, film lang naman. So 'pag digital, you have the SD card. Pero kapagka analog, you have the film, right? Yung roll of film natin. So yung roll of film or yung SD card na yon ay ibibigay niya po kay lab technician para ma-print. Okay? So ulitin ko, ang trabaho lang ni crime scene specialist is to capture all the evidence, all the packaging, the overall crime scene. So yun lang yung trabaho niya. Then right after that, ibibigay niya yung mismong roll of film or yung mismong SDR kay lab technician. And then we do also have the forensic photographer. So si forensic photographer in an expert in photo sciences field. So meron siyang knowledge beyond the basic exposure and film development. So when it comes to being a forensic photographer, ito na yung meron siyang mas advanced training compared to the lab technician. So when it comes to the photo sciences field, siya na yung expert. For example, the investigator, hindi siya fully believe na malinis yung crime scene, na walang naiwan na kahit ng trace ng evidence. So, pwede niya itatawag si forensic photographer para gumamit ng mga special, what do you call this, special procedures para makita kung talaga ba na malinis yung crime scene. Because si forensic photographer, meron siyang knowledge sa ultraviolet, sa infrared, so those kind of special techniques para ma-check talaga kung wala talagang traces ng evidence sa crime scene. Okay, so those are the three types of photographer in law enforcement. You have the lab technician, you have their crime scene specialist, and you also have your forensic photographer. Kinds of photography and its application to law enforcement field. Alam nyo na to, dapat. Okay, so memorize na to dapat. So pag photomicrography, we use microscope. Okay, ulitin ko. Pag microphotography, we use microscope and we can enlarge the subject from 10 times and up. Okay, so that is photomicrography. Ulitin ko, photomicro, we use microscope. Iba po si microphotography. Okay, si photomicro, we use microscope. Kapag microphoto,
Kung naaalala niyo, yun naman yung gumagamit tayo ng microfilm. Okay? So, sige, later, i-discuss. Photo macro naman, kung si photo micro is 10 times and up, si photo macro is 10 times, sorry, 1 to 9 times lang. So, yun lang yung sakop ng magnification niya. Yung si photo macro, it is commonly used in fingerprint, footprint, palm print, or tube extension. It also used tube extensions para makuha natin yung 1 to 9 times na magnification. That is photo macro. Ito naman yung micro photography. So, pag micro photography, reducing big objects or things of minute objects. Ibig sabihin, pag nauna yung word na micro, hindi yan yung gumagamit ng microscope, but rather it uses microfilm. So, ibig sabihin, yung mga malalaking objects, nire-reduce niya, pinalaliit niya, nilalagay sa microfilm. And yung microfilm na yon, ito yung sisilipin mo using microscope. Okay? Para makita natin kung ano yung nakalagay dito sa loob ng microfilm. Pag photomicro, gagamit ng microscope and we can enlarge it from 10 times and up. Pag microphoto, we use microfilm. So yung mga big objects or huge objects, nare-reduce siya into small objects at sinisave po siya into microfilm. Okay, yun yung difference between the two. Then we also have crime scene photography, photographing the scene of the crime. Surveillance photography deals with photographing individuals without his knowledge, such as the same in clandestine photography. We also have infrared, ultraviolet, X-ray. Investigative is the same with crime scene photography. Mugshot, pag tinanong sa inyo kung ano yung unang gamit ng photography sa police work, that is for identification purposes. Hindi talaga ginamit yung photography for preservation of evidence. Hindi yun yung unang goal niya. Ang unang goal niya is for identification purposes, and that is mugshot. Okay, mugshot photography po yan. Then we also have thermophotography. So, kadalasan itong ginagamit sa airport. So, they use laser beam film to check. We also have aerial, underwater, fingerprint, firearm, QD, traffic. So, basic na lang yung mga yan, and arson. Okay. So, those are the different kinds of photography. Hindi na natin siya inisa-isa. DOT yun. Alam kong at dapat basic na lang yan sa inyo. Okay. So, these are the essential elements of photography. So, first, we have the light. So, si light, ang nature niya, so it is a radiant electromagnetic energy. Take note that travels in wave motion. Hindi naman nabago yan. Wave motion pa rin siya. And then, we have the wavelength and we also have the frequency. Pag distance, yung pinag-uusapan natin from the word length, tandaan, length. So, distance yung pinag-uusapan natin from the crest to another crest, okay, that is wavelength. Pero, kapag ang pinag-uusapan natin ay number of waves, yung bilang ng dami, ng light wave na nag-run or nag-pass into given point of 1 second, ang tawag doon ay frequency. Kung gaano kadaming waves yung dumaan in one point. Pero pag ang pinag-uusapan natin is distance, that is wavelength. Okay? So, photographic rays, 4 lang naman yung meron tayo. Lagi nyo itong i-memorize in order according to their wavelength. Okay? Ulitin ko. Lagi nyo i-memorize in order according to their wavelength. So, number 1 is X-ray. You have 0, 1 to 30 millimicrons. Ultraviolet, 30 to 400. Visible or white light, 400 to 700. Then infrared, 700 to 1,000 millimicrons. Or millimicrons, also, pwede din na nanometers yung term na gamitin. Yung XUVI.
That is our photographic rays. So when it comes to photographic rays or to light, may tatlong bagay, three main things na pwedeng mangyari when it comes to light, when it hits an object. Yun yung tinatawag natin na ratio. So the light can be reflected, A is absorbed, T is transmitted. So sa reflected, magba-bounce back yung light. Pag absorb, i-absorb ng object yung light natin. And then pag transmitted naman, tatagos po yung object or yung light doon sa mismong object natin. Okay, colors of light. So sa colors of light natin, it is divided into different wavelengths. Sabi ko nga. So we have infrared, ultraviolet, and then yung nasa gitna. Pag pinagsama-sama mo lahat ng kulay na yan, that is white light. Okay? That is white light or also known as visible light. So kapag ang tanong, usually tinatanong, bakit white light lang yung nakikita ng mata natin? Bakit hindi natin nakikita si infrared? Bakit hindi natin nakikita si ultraviolet? Kasi yung mata natin, ang kaya lang niyang makita is yung nag-run ng 400 to 700 millimicrons. Lahat ng light rays na nag-under or nagpo-fall under 400 to 700, that is white light. Yung infrared na 700 to 1,000, that's yung ultraviolet na sorry, wait lang. Si ultraviolet na maikli yung wavelength, ibig sabihin, hindi na yun nakikita ng mata natin. Kasi ang sakop nga lang na kaya ng i-detect ng mata natin is 400 to 700. So what happens to ultraviolet and infrared? Since hindi natin sila nakikita, these are just mere radiation. May radiation lang sila. Kasi they are too long and too short for our eyes to recognize. Okay? So primary light, alam niyo na to, you have your blue, red, green. Your secondary is yellow, magenta, and cyan. Presence of all light colors is white. Absence of light is black, of course. And then, madalas ding itanong, take note, is yung complementary colors. So, you have to memorize your color wheel. Kahit balik-baliktarin mo naman yan, ang complementary color naman yan, hindi nagbabago. Pag sinabi natin complementary color, yun yung katapat ng primary color na secondary color sa color wheel natin. So, kung makikita ninyo, ang complementary color ng red is cyan, complementary color ng green is magenta, at ang complementary color ng blue ay yellow. Okay? So, those are your primary, secondary, and complementary colors of light. Okay. Properties of light tayo. Okay pa kayo? Okay. So, medyo madali pa lang naman yung topic because these are remembering and understanding pa lang naman. So, properties, medyo madami lang talaga siya. Yun naman yung lagi ko sinasabi sa inyo, kahit nung nakuha ng second sem, si forensic, as is yan, hindi niya kailangan ng malalim na paliwanag because it deals with science. Kung ano yung sinabi ng science, that's it. Kung ano yung sinabi namin, yun lang yun. It's just that, madami. Tama ba? Ang daming kailangang i-memorize, ang daming kailangang alalahanin. Pero yun lang yun. So, kung yun yung hinihingi sa atin nung area, kung si area ay hinihingi lang na mag-memorize tayo ng mag-memorize, yun yung gawin natin. Kung yung isang area ay, for example, CLJ, yung CLJ or yung terminology, hinihingi sa atin ng analyzation, kung hinihingan tayo ng analyzation, mag-analyze tayo. Diba? But for forensic, ang hinihingi lang niya sa atin is for us to memorize. Maraming topics yung kailangan and mababaw lang siya kung tutuusin compared to other area. But you have to memorize. Okay? So, yun naman siya. Okay, so, continue.
So, to continue our discussion, so properties of light tayo. Sa properties of light, meron tayong 9. And eto yung mga keywords na pwede nating gamitin. So, alam niyo na yan, reflection. Pag reflection, nag-bounce back yung light when it hits a surface. Sa reflection natin, meron dalawa. You have your regular and irregular. So, pag regular, flat object. Pag irregular, rough or uneven, but glossy object. So, this is an example. Then we also have refraction, which is bending of light from one medium to another. Then we also have diffraction, bending of light when it hits a sharp opaque object. Okay? Magkaiba si refraction at saka si diffraction. Ang pinagkaiba nila is yung medium. Pareho silang bending of light. Pag one medium to another, refraction. Pagka naman ang tumama ay sharp edge opaque object, that is diffraction. Okay? Diffraction. Ano naman pag yung light nag-travel in straight line? That is rectilinear. Okay? So it is the nature of light that normally travels in straight line. So interference, ibig sabihin, yung ating light, the light waves interfere with other light waves, so they produce color. So for example natin is yung mga light na nakikita natin sa soap bubbles or sa film or yung mismong CD. Okay? Tumatama dyan yung light natin and nag-i-scatter yung light. So, pag nag-scatter siya, madi-divide yung color, which is yung red, yung green, yung blue, yung violet, and yung yellow. Absorption. So, it is the nature of light to be absorbed in the process of dark surfaces. So, when light hits dark surfaces, huwag na kayong umasa na tatagos yung light dyan because the light will be absorbed. Filtration, the moment that we change the color of the light. So that is filtration. From the word altered, pwede rin gamitan dito change. That is filtration. Okay? Then we also have polarization. So the speed of light that can be measured. And we also have fluorescence. So sa fluorescence is that the light absorb energy at one wavelength and radiate it at another wavelength. Okay, so example nito is yung mga glow in the dark natin. So yung mga glow in the dark natin, they absorb light and then at the same time, niradiate din nila. So that is fluorescence. Okay? So those are the properties of lights that we have. Kinds of object as to how they behave to light. So, tatlo lang to. We have transparent, translucent, and opaque. So, pag transparent, ibig sabihin, the light will pass through doon sa ating object or allow sufficient visible light to pass through. On the other side, may be clearly seen. So, that is transparent object. Kapag ka naman, not clearly distinguished, yung light natin is what do you call this? Nag-pass through pa rin siya, but hindi gano'n masyadong ka-clear, that is translucent. And the moment na hindi na siya nag-transfer or hindi na siya ah, hindi na siya, what do you call this, nag-pass through, that is opaque object. Okay? So, gano'n lang siya, transparent, translucent, and opaque. Of course, sources natin ng light, we have the natural and artificial. So, ito, yung lagi kong pinapa-memorize sa inyo. Bakit siya kailangan i-memorize? So, kailangan siya i-memorize because this is part of your exposure triangle. Kung maalala ninyo, you have your exposure triangle and kasama doon is yung light. So, for example, kapag bright sunlight, ano yung gagamitin nyo na shutter speed or ano yung gagamitin nyo na type of lens?
So, nakadepende dun sa amount ng light na meron kayo, yung galaw nung shutter speed at saka nung inyong lens. So, 'pag bright sunlight, lagi niyo lang tatandaan, yan yung lighting condition na sobrang liwanag, okay? Bright sunlight is sobrang liwanag, meaning it can gives us a deep and uniform or distinct shadow. Okay, so masyadong dark yung shadow natin, which means na meron tayong sobrang daming light na available. That is bright sunlight. Hazy sunlight naman, we have transparent shadow. Kapag ka naman dull sunlight, ibig sabihin, wala ng shadow. Meaning to say, wala ng available light na pwedeng makuha kapag ka ang lighting condition natin is dull. Okay? Then we also have forensic light sources. We have the ultraviolet lamp, we have the laser. So itong mga 'to ginagamit natin 'to for us to check kung talaga bang walang trace ng evidence yung crime scene. So kadalasan ito yung ginagamit ni forensic photographer. Okay, that is forensic light sources. Okay, so those are the topics under the TOS number 1. So kung mapapansin ninyo, mabilis lang natin siyang pinasadahan kasi those are under the remembering and understanding. Those are the basic. So, hindi na siya dapat dinidiscuss ng malalim and dapat memorize niya na yung mga yon. Kasi nakailang recall na tayo when it comes to forensic or yung mga principles na yun. Next, dito maraming nagkakamali. Apply the principles of the exposure triangle and procedures of crime scene and evidence photography. So, applying and analyzing. So, eto po dito na tayo magtitimpla ulit nung mga exposure triangle natin. So, exposure triangle, when we say exposure, it is the product of illumination and time. Ibig sabihin, when it comes to exposure triangle, what we need to do is to get the proper lens opening, the proper shutter speed, the proper lighting condition para makuha natin ng maayos yung shot. Tandaan ninyo, bakit importante yung exposure triangle? Kapag ka sa forensic photography, hindi natin natimpla ng maayos o hindi natin alam gamitin kung paano mag-work yung exposure o hindi natin alam timplahin yung exposure natin, anong mangyayari? Meron kang magandang camera and then you have this crime scene na kailangan i-preserve. So, without sufficient knowledge sa exposure, magiging useless po yung camera na dala mo. Kung hindi mo magagamit ng maayos. Nag-take ka ng photograph, underexposed, o kaya naman overexposed. Pag overexposed or underexposed, yung nangyari doon sa ating film or doon sa photographs natin, hindi natin makikita mabuti yung mga evidence. 'Di ba? Yung preservation na hinihingi sa atin as forensic photographer, preservation ng crime scene, hindi natin mabibigay kung hindi natin alam-aralin yung exposure triangle. Kaya siya kasama sa dinidiscuss sa inyo. Hindi ito binigay para pahirapan kayo, pero magagamit talaga natin siya in practice. Kasi kung kayo nga 'di ba, you have your phones with you. Kapag madilim, nag-a-adjust kayo ng exposure, ng brightness para makita yung pinaka-subject natin. Same lang din ang idea when it comes to forensic photography. Okay? So, sa exposure, ang lagi kong sinasabi dito is para yung kape. Kailangan mong timplahin ng maayos. Hindi pwedeng sobra sa kape, hindi pwedeng sobra sa creamer, hindi pwedeng sobra sa asukal. Hindi rin pwede na kulang. Okay? So, when it comes to your exposure, you have your aperture, you have your shutter speed, and you have your film speed. Another thing na kailangan i-consider is your lighting condition. So, dito, sa ating aperture, yung may F number, you have to memorize the principle. The higher the number, pag mas mataas yung number, mas maliit yung opening natin.
Kapag mas maliit yung opening, ibig sabihin mas konti yung light na papasok sa ating lens. Kapagka naman mas mababa yung number, mas malaki yung opening, mas marami yung light na papasok. So, ano yung gagamitin ninyo kapagka mas mali or let's say maliwanag yung area natin, we have bright sunlight, sobrang liwanag. So, we use the smaller opening, yung mas maliit na opening ng aperture natin para hindi tayo ma-overexpose. Kasi kung iisipin niyo maliwanag na yung paligid natin, ginamit pa natin yung 2.8, wala na. Sobrang liwanag na. Okay? So, if we have bright sunlight, we can use f8. So, pwede na yan. Medyo katamtaman na yan. Diba? Pagka naman hazy sunlight, pag sinabi natin hazy sunlight, medyo madilim ng konti, though meron pa ring liwanag, then we can use 5.6. Pwede rin namang f4. Okay, ulitin ko, nakadepende sa lighting condition ninyo yung aperture na gagamitin ninyo. Pag sobrang liwanag, you use a smaller opening. Kapag ka naman sobrang dilim, you use a larger opening to maximize yung light na available. Okay po, that is your relative aperture. So this is an example of normal exposure. Tatandaan nyo lang to. I-memorize nyo lang to. Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, mag-memorize kayo. Okay? So, itong film speed natin, pag sinabi natin film speed, ito yung speed ng film natin na kung saan ganun siya ka-sensitive na mag-absorb ng light. Kapag mas mataas yung number, ibig sabihin, mabilis yan na mag-absorb ng light. Kapag mababa naman yung number, mas mabagal siya na mag-absorb ng light. So, nakadepende yan sa kung anong gagamitin mo na shutter speed at ano ang gagamitin mo na aperture. Yung gagamitin mo na aperture, yung gagamitin mo na shutter speed ay nakadepende saan? Sa lighting condition na meron ka. Okay? Lagi niyo lang tatandaan yung principle. Okay? Ulitin ko. When it comes to principle or when it comes to exposure, ito yung tatandaan ninyo. You have your relative aperture, meaning the larger the f number, the smaller the aperture. Shutter speed natin. Sa shutter speed, mas mataas yung number, mas mabilis. Pag mas mabilis yung pagsara at pagbukas ng shutter natin, mas konti yung papasok na light. Kapag naman mas mabagal yung pagsara at pagbukas ng shutter, mas maraming light yung papasok doon sa ating camera. And then film sensitivity, the higher the number, mas sensitive yung film natin at mas mabilis siya na mag-react doon sa light. Kapag ka naman mababa yung number ng film natin, mas mabagal siya or less sensitive, mas mabagal siya ah, accept ng light or tumanggap ng light. So those are the principles that you have to consider when it comes to exposure. Okay? So meron ako ditong Q&A. Try lang natin kung kaya ba. Check natin. Right, pag Bravo yung like, pag Charlie yung confetti, Delta is yung applause. Okay. So a film with an ASA rating of 200 requires f11 at 250 for proper exposure in bright sunlight. So isahin natin. So meron kayong ASA rating na 200, that is your film speed. Ang aperture ninyo ay f11 at ang inyong shutter speed ay 250.
your exposure or your available light or your lighting condition is bright sunlight. If you increase the ASA 400 or tataasan natin yung inyong film speed, so from 200, magiging 400 na siya. Keeping the same shutter speed, lighting condition, anong aperture yung gagamitin natin kung tumaas yung film speed natin? Answer? Bakit? Bakit kayo magbabravo? Bakit bravo yung sagot? Bakit walang tamang sagot? Hindi totoo. I-analyze yung mabuti. Kung tanong ko, wala na, mali na. Okay. Nataasan mo yung film speed mo. So, kung tinaasan mo yung film speed mo, ibig sabihin, mas sensitive yung light mo. Ay, sorry, yung film speed mo. Yung film mo. Kung mas sensitive yung film mo, anong gagamitin mong aperture para hindi mag-overexpose? Okay. So, kung tumaas yung film speed mo, ang gagamitin mo ay f16. Ma'am, bakit f16? Tandaan ninyo, tinaas niyo yung film speed ninyo. Kapag karamihan ng sagot kanina is Bravo, binaba ninyo. Eh, yung F8, mas malaki yan. Kung mas malaki yan, ibig sabihin, kakaroon ng overexposure. Okay? So, F16 po ang sagot. How about number 15? Using F8 and 1 to 50s under dull sunlight yields a normal exposure. So what will happen if the aperture is changed to f5.6 while keeping the shutter speed the same? Okay, correct. Magkakaroon ng overexposure. Kasi ito na yung normal exposure mo eh. Tandaan ninyo, pag ginalaw ninyo yung aperture ninyo, automatic sasabay dapat yung shutter speed. Okay? So what will happen? If the aperture is changed to 5.6, malamang sa malamang magkakaroon ng overexposure. Okay? Correct. Ano pa ba? O ito, number 66. Which setting has the greatest capacity to admit light to a light-sensitive material? Ulitin ko, which setting has the greatest capacity to admit light to a light-sensitive material? Walang tamang sagot. Sige, wala pa rin tamang sagot. O merong isa, dalawa. Kung hindi niyo nakuha yung tatlong tanong kanina, tatlong sagot, 3 points agad yun. Yung nabawas sa score ninyo. Okay, ang tinatanong niya ay alin sa mga setting na to yung magbibigay sa inyo or makakapagbigay sa inyo ng mas maraming light. Remember the principle ng aperture tsaka ng shutter speed? Sa aperture ninyo, the lower the number, the bigger the opening, right? Pero, the fastest na shutter, mas mabilis yung pagsara at pagbukas, or the higher the number ng shutter speed, mas mabilis yung pagbukas ng shutter. So, kung naka 2.4 kayo, tapos naka 1,500 yung shutter speed ninyo, eh wala kayong masasave na light shot kasi mabilis na. Mabilis yung pagbukas at pagsara. So, kung iisipin nyo, si F4, mas maliit siya ng konti kay 2.4, pero yung shutter speed na kakatabi niya is 1,150. Sobrang bagal. Ibig sabihin, mas maraming light yung matatanggap ni F4 at 1,150. Okay.
So, ayan ano, tatlong kung yung sagot ninyo ay mali kanina sa unang tatlong tanong, 3 points po agad yung nawala sa inyo. Okay, next question. Number 68. Which ISO setting is best used when there is no light available in an open space? Sabi natin, the higher the number, mas sensitive sa light. So, kung mas sensitive sa light yan, tapos wala kang available light, ano ang gagamitin mo? The higher the number or yung mababang number? Bakit iba-iba yung sagot ninyo? Ba't mali-mali yung sagot ninyo? Okay, teka lang. Tandaan ninyo, film speed yung pinag-uusapan natin ha, film speed. Hindi po shutter speed. Ulitin ko, sa film speed, kapag mas mataas yung number, ibig sabihin mas sensitive sa light, mas sensitive. Kapag mababa yung number, hindi siya ganun ka-sensitive to light. So, if wala kang ilaw na available, ang gagamitin mo ay ISO 800 kasi nga siya yung pinaka-sensitive eh. Hindi naman yan pabilisan. Hindi sinabi sa film setting na pag mas mataas yung number, mas mabilis siya mag-absorb. Hindi. Mas mataas yung number, mas sensitive siya na mag-absorb ng light. So, ang sagot is ISO 800. Okay? Huwag kayong malilito doon sa setting ninyo or doon sa inyong principle ng aperture, ng shutter speed, ng film speed. Kapag nalito talaga kayo doon, wala. Apat na tanong or 4 points na yung nawala sa inyo. Photography pa lang yan. This one. While document number 72. While documenting evidence outdoors, an investigator observes that the subject does not cast any visible shadow. So what lighting condition is most likely present? Eh, totoo ba? Does not cast any visible shadow. Wala nga ning shadow. Okay. Ngayon sagot kayo ng sagot mali-mali. Panglimang tanong na to sa photography, hindi nyo pa tinamaan. Remembering lang to at understanding. Okay, the answer is dull sunlight. Dull sunlight po cast, does not cast any visible shadow. Ang tinatanong niya is walang shadow. So that is dull sunlight. Hmm. Ano pa ba? Okay, number 80. Photographer used as a 100 film with a shutter speed of 150 and aperture of f16 in bright sunlight. What aperture setting would be best best preserve exposure in hazy sunlight? F16, F11, F8, F22. Sagot nga, patingin ng sagot. Maraming nagkamali pa rin. Okay, correct answer is bravo. Bakit bravo? Tandaan ninyo, yung normal setting natin kanina na naka F16, that is bright sunlight. Bababa lang tayo. Maghi-hazy sunlight tayo. Pag nag-hazy sunlight tayo, ibig sabihin hindi na masyadong maliwanag.
Kung hindi na masyadong maliwanag at ang aperture mo ay f16, ganito lang yung opening niyan, anong gagawin mo? Kailangan mong lakihan yung opening kasi nga wala ng liwanag. 'Pag nilakihan mo yung opening, magbababa ka ba ng number o magtataas ka? Sa aperture, 'pag lumaki yung opening, magbababa ka ng number. So the answer is F11. Okay? Oh, how about this one? Number 81. Try to answer kahit hindi ko pa na-discuss yan. Okay, so you are photographing a patient and need to provide even lighting to reduce shadow on subject's face. So that is ring flash. Okay? Number 82. May palok yun, hindi makakasagot ng tama. Okay, buti naman wala nagkamali. Ano? That is forensic photography. 83. Controls the duration of time. Duration of time yung pinag-uusapan, hindi opening. Okay, the answer is shutter. Remember, pag sa shutter, yan yung bilis ng pagbukas at pagsara ng shutter natin. Okay, this one. Number 92. ABC is developing film inside the dark room and needs to safely turn on the white light without damaging the film. At what stage should the white light be open? During developing, after developing, during fixing, and before developing. Wala kayo. Mali-mali yung sagot ninyo. Eh? Okay. Yung process na to is on the chemical process ng photographs natin. So, during the development process, di ba, bawal mag-open ng light, ng white light. Ang ginagamit lang natin is red light because that is safe dun sa film natin. Dun sa film na ginamit natin. We can open white light right after the developing process. Uy, hindi po during. After yun. Okay, after the developing process. Okay? 94. What are the additive colors that combine to produce white light? Okay, additive colors, those are your primary colors, that is blue, red, and green. Okay, this one. What color? Ay, iba pala to, sorry. Forensic chem na pala yun. Okay, 36. Which is shutter speed setting is best to capture a steady and still object? Steady and still object? Okay. Kapag steady lang yung object natin, the best option is mabagal na shutter speed. Kasi wala naman tayong hinahabol eh. Tama ba? Naka-steady lang siya. So, we can use 1 to 125 fraction of a second ang shutter speed. But, if you are
yung screen natin? Okay, thank you. So, ulit. Okay, so ang sagot dito is 1125. Lagi yung tatandaan, pag hindi naman hinihingi sa atin na nag-move yung object, naka-steady lang siya, we can use yung mababang shutter speed natin. Pero kapag ang subject natin, for example, is car racing, so mabilis, ano yung gagamitin natin shutter speed? Car racing na. Yung mga mabibilis na sasakyan, ano yung gagamitin? Kapag mga mabibilis na sasakyan, talaga, that is 1,000. So if our subject is super fast, so 1,000. For example, nagjo-jogging lang naman, pwedeng 1,250. May jogging lang eh, basic physics. So, ganun siya. Okay? How about number 34? Number 34. So, a forensic examiner, so a forensic examiner needs to photograph tiny fibers and details that cannot be seen clearly with the naked eye. Which photography should be used? Okay, that is bravo. That is photomicrography. Paano pagka ang tanong is big object is being reduced into small ones and being fit into a microfilm? Okay, correct. That is micro photography. Okay, 33. Ay, sorry, ano pala to, QD. Wait lang. Nakita niyo na ba yung results ng exam niyo sa forensic nung nag-exam kayo? T1 exam? Pumasa ba kayo? Yung mga pumasa, mag-heart react nga. Yung mga hindi pumasa, mag-sad. Okay. Ah, hindi po nakita. Ay, hindi ko nakita yung result ng exam. Okay. Sige, sige. Okay. How about this one pala? Number 1. Which phenomenon occurs when light strikes a inside object and passes through another object? Handa kayo. Sigurado kayo? Na refraction yan? Nakadiscuss lang yan kanina. Okay, that is transmission. Nag-pass through eh. That is transmitted. Okay? Pag can be measured, that is polarization. Pagka naman bended, pero tumama from one medium to another, bended, the light bended, tapos from one medium to another, that is refraction. Okay, refraction. Pag tumama sa hard opaque object or sharp opaque object, that is diffraction. P, hindi. Share ko ulit yung presentation natin so that we can continue the discussion. Okay. So, yun lang po, ano, when it comes to our exposure. Madami pa ding nalilito sa inyo. So, nakailang ulit mo tayo. Medyo marami pang nalilito. Ano, at ang lagi nyo lang tatandaan, kailangan yung timplahin at i-memorize yung mismo principle. Kapag hindi nyo alam yung principle, may hirapan talaga kayo na timplahin
yung mismong exposure natin. Okay? So, memorize niyo po yung normal exposure. Lahat yan ay gagalaw based on your lighting condition. Based din dun sa hinihingi ng tanong sa inyo. Memorize ko lang yan. Okay? Crime scene photography na po tayo. So, when it comes to crime scene photography, basically, ang pinag-uusapan lang dito is how do we photograph a specific crime scene. Kasi hindi pare-pareho. Though meron tayong general procedure. So, yung general procedure natin, iisa yon sa lahat ng cases. Pero syempre, iba-iba yung pick ng ibang shots based on the type of crime na ipe-preserve natin. Okay? Here are some 5 legal methods of preserving the crime scene. Ulitin ko, when it comes to photography, hindi niya unang goal ang preservation ng crime scene. Ang unang goal or unang function ni photography sa police work is identification. So here are the 5 legal methods of preserving the crime scene. Number 1, of course, is photography, followed by sketching, note-taking, molding or casting, and then preservation in the minds of the witness. So purpose of photographing physical evidence, number 1, of course, that is a permanent record na ginagamit when it comes to presenting the object doon sa or the evidence sa ating crime scene. So for example, ang nakuhang evidence ay chainsaw. So yung chainsaw ba, dadalhin ba natin sa court? Your Honor, ito po yung chainsaw na nakita namin sa crime scene. So the answer is no. So ang ipapakita lang natin sa crime scene ay photographs. But when we collected, for let's say, ang evidence na naiwan is a kitchen knife. So yung kitchen knife is way smaller than the chainsaw. So yung kitchen knife, we can bring it to the court for the presentation of evidence. So yung mga small items, pwede natin siyang dalhin sa korte. Kasi yung mga malalaking items, for example, table, tapos nandun yung blood ng victim. Yung mga ganong cases, hindi na natin siya kailangan dalhin sa court. The pictures or the photographs will serve as a permanent record of those things or those evidence, and those photographs will be presented in court. So yung mga photographs na yun, when they are presented in court, ang tawag sa kanila ay exhibit. Exhibit. Ulitin ko, yung photographs, if those are presented in court, ang tawag doon ay exhibit. Exhibit 1, exhibit 2, exhibit 3. Okay? Number 2, the photographs can be used in place of physical evidence to support the case report. Kaya nga sabi ko, yung mga physical evidence, yun na yung photographs, yun na yung gagamitin natin in place of physical evidence. And then each article is preserved from necessary handling which might cause the evidence to determine or otherwise become altered. Then, photographing the crime scene. So, tatandaan nyo lang, ito yung sides ng photograph that can be taken sa ating scene of the crime. We have our overall photographs ng environment, ng mismo location ng crime scene natin. Photographs of the deceased, if there is any. So, kasi nating deceased, these are the cadavers or victims doon sa ating crime scene. Photographs of articles of evidence and special techniques. Photograph of the environment, photograph of the body after removal, photograph of the body for identification, and close-up pictures of the wounds, if there is any wounds or if there is any victim. So kung wala naman, we can skip those things. For example, robbery, wala namang dead body o wala namang cadaver. Then doon na lang tayo sa mga items na kinalkal or sinira ng ating suspect. Okay? So guidelines in taking photograph at the crime scene, number 1 is your established shot. Hindi nyo pwedeng kuhanan yung crime scene or yung evidence muna na hindi nyo nakukuhanan yung established shot ninyo.
So, pag sinabi natin establish shot, you have to establish the location. Kapag ka-present niyo yung ah, kung nangyari yung krimen. For example, Barangay Bitas. So, yung mismong area ng Barangay Bitas, kasama yun sa kailangan yung kuhanan ng picture. And then yung street number. And then also the house number. Hanggang sa makarating kayo dun sa mismong building kung nasaan or saan nangyari yung crime scene. Okay? So, step by step po yan. So, after the established shot, after the building, then you have uh, yan. So, we have this location. Ano na nga ulit yung general rule natin? You have to take many photographs as you can and then you have to select the best. Ay, sa iba't ibang angulo for us to get the proper dimension of the room of the evidence. Okay? Then we also have, of course, yung mga close-up view natin when it comes to the evidence. Okay. So, presentation and preparation of photographic evidence. Kapag daw merong mga markings and impression, so yung mga impression natin, we can preserve it using photographs. Yun yung first and foremost. Madidiscuss din naman to sa forensic chemistry. And to be followed by casting. Okay, kayong magka-casting na hindi nyo nakukuhanan ng photograph yung mga mismong marks. Okay, so photograph muna and then you proceed with casting. So, ito. Ito, alam ko lumabas po ito sa exam ninyo. So, when it comes to markings, pag major cases, take note ha, a major crime scene's impressions should be photographed before they are casted. Kung sinabi natin major crimes, ito yung mga crimes na mabibigat. For example, murder or rape. So, photograph muna before it is casted. Pero pag sa mga minor crime scenes lang naman, hindi naman siya ganun mabigat, hindi siya heinous crime. So, pwede lang picture lang and then without casting. Okay? Ulitin ko, pag major crime scenes, photographs and then casting. Kapag minor crime scenes, kahit wala ng casting. Ang tandaan niyo kung mabuti yan. Okay. So, next naman is sa ating finger